Patuloy na binabakbakan mga kapatid ng Israel ang Lebanon o ang Hezbollah sa Lebanon mga tol at ikinasawi na ito ng mahigit 200 katao. Pag-usapan natin to mga tol. I'm just a young nigga chillin' on it. First time I seen ice was a Habang merong umuusad ngayon na 2 linggong tigil putukan sa pagitan ng Amerika at saka ng Iran mga kapatid, ay hindi naman tumitigil itong Israel dito sa pag-atake sa Hezbollah dito sa Lebanon. At ang sabi nga mga kapatid ni Benjamin Netanyahu, ito ang Prime Minister ng Israel, sabi niya ganun, ito basahin natin, "Our message is clear. Anyone who acts against Israeli civilians, we will strike them. We will continue to hit Hezbollah wherever necessary until we fully restore security to the residents of the north of Israel." Which is ito naman mga kapatid ay inaalmahan ngayon ng Iran at sinasabing posibleng umatras sila o umurong sila doon sa ceasefire agreement nila rito sa Amerika kung hindi daw ititigil ng Israel ang pag-atake rito sa Hezbollah. So medyo alanganin ngayon mga tol ang lagay ng 2 linggong ceasefire o tigil putukan nitong Amerika at saka Iran. Sana wala naman mangyaring atrasan mga tol kasi nung nag-anunsyo ng tigil putukan etong Iran at saka etong Amerika, napakalaki ang naging impact nun, no? Magkakaroon nga ng magkakaroon nga ng rollback ngayon. Di man ganun kalakihan mga tol, pero at least 'di ba nakita natin may impact, no? Sa pandaigdigang merkado ng krudo etong pangyayaring ito, no? Ibig sabihin mga kapatid, kung tuluyang magkakaroon ng kapayapaan dito sa Middle East, talagang posibleng maibalik na sa normal etong ating buhay. Bagamat sinasabi ng Department of Energy na malabo pa daw maibalik sa dating 60 pesos ang presyo ng krudo, dahil marami nga daw nasira dito sa Middle East. Pero kahit papaano, 'di ba, may pag-asa. Ngayon, sabing gano'n ni Benjamin Netanyahu, ito basahin natin yung kanyang sinasabi. "In Beirut, we eliminated Ali Youssef Karshi, the personal secretary of Hezbollah terror organization, Secretary General Naim Qassem, and one of the people closest to him." So yun yung mga na-eliminate nila. Tapos ayon dito sa kanyang post, "We continue to strike Hezbollah with force, precision and determination. In Beirut, we eliminated Ali Youssef Karshi, the personal secretary of Hezbollah terror organization, Secretary General Naim Qassem, and one of the people closest to him. At the same time, overnight, the IDF struck a series of terror infrastructures in southern Lebanon, crossings used to transfer thousands of weapons, rockets, and launchers, as well as weapons depot, launchers, and Hezbollah headquarters. Our message is clear. Whoever acts against Israeli civilians will be struck. We will continue to strike Hezbollah wherever required until we restore full security to the residents of the north." So eto mga kapatid ang update mula rito sa Net25 News and Information. Sabi rito, 254 ang nasawi sa Israeli strike sa Lebanon. Panoorin natin to mga tol. Umabot sa 254 katao ang patay habang mahigit sa 1,000 naman ang nasugatan matapos maglunsad ang Israeli warplanes ng sunod-sunod na airstrike sa Lebanon. Patindi nun kung karamihan dyan mga sibilyan, no? Kasunod yan ang pag-aanunsyo ng 2 linggong tigil putukan sa pagitan ng US at Iran. Weng de la Fuente sa balitang yan. So dito mga kapatid, sinasabi ng Amerika at ito'y sinusuportahan naman ni Trump, sabing ganun, hindi naman daw kasama ang Hezbollah sa tigil putukan eh. Diba? Ang nagkaroon lang ng kasunduan at mag-uusap is yung kinatawan ng Iran at kinatawan ng Amerika. So silang dalawa lang ang merong ceasefire, hindi daw kasama Hezbollah, sabing ganun. Pero ang sinasabi naman ng Iran, pag hindi tinigil ng Israel etong pag-atake sa Hezbollah, pwedeng tumaligod kami sa ceasefire. Naku po, pag nangyari yun, di patuloy ang labanan na namang mangyayari, di ba?
Kasunod ng anunsyo ng 2 linggong tigil putukan sa pagitan ng US at Iran, naglunsad ang Israeli warplanes ng serya ng airstrike sa Lebanon kung saan matinding tinamaan ang Kapitolyo na Beirut. Sa ulat ng local media, aabot sa 254 ang agad na nasawi sa Dami, no? pag-atake ng Israel habang nasa 1,165 naman ang sugatan batay sa datos ng Lebanese Civil Defense. Titignan mo, capital to, napakaraming gusali, kumbaga parang business district, no? Napakaraming gusali, nagtataasan. Sibilisado na talaga tong lugar na to. Sa statement, sinabi ng Israel Defense Forces na naglunsad sila ng large-scale airstrike sa iba't ibang lugar sa Lebanon para targetin ang nasa higit 100 Hezbollah command centers at military targets. Dagdag pa ng IDF na ito ang pinakamalawak nilang pag-atake mula nang magsimula ang US-Israel war sa Iran. Kinondena naman ni Lebanese President Joseph Aoun ang pag-atake kasabay ng akusasyong paulit-ulit na nilalabag ng Israel ang international law at nakagawa ng panibagong act of genocide. Inakusahan din ni Aoun ang Israel ng paglabag sa lahat ng makataong prinsipyo at minamaliit ang pagsisikap na magkaroon ng kapayapaan at katatagan. Nanawagan din ang Lebanese leader sa international community na umaksyon para sawatain ang agresibong hakbang ng Israel na isang banta sa regional security. Sinabi naman ni Lebanese Prime Minister Nawaf Salam na welcome sa kanila ang ceasefire agreement sa pagitan ng Iran at US, ngunit patuloy na pinalalala ng Israel ang pag-atake na nakapipinsala na rin sa mga sibilyan sa Lebanon. Ngayon gusto ko makuha yung inyong reaksyon, no, inyong opinion about dito, no. Ano ang inyong masasabi sa nagiging aksyon ng Israel sa kabila ng umuusad na ceasefire agreement sa pagitan ng Amerika at saka ng Iran? Tama nga lang ba na inaatake ng Israel itong Hezbollah, o sa tingin ninyo dapat itigil din to ng Israel para magkaroon talaga ng kapayapaan, mga tol? Ano sa tingin ninyo? Samantala, nilinaw naman ni US Vice President J.D. Vance na hindi sumang-ayon ng Amerika na masakop ng ceasefire agreement ang Lebanon gaya ng paniwala ng mga negosyador ng Tehran. So eto nga yun, no, sinasabi ko kanina. Sabi ng Amerika, hindi naman kasama itong Hezbollah, di ba? Ang posisyon anya ng US ay nakafocus sa ceasefire sa pagitan ng Iran at US allies kabilang ang Israel at Gulf Arab states. Taliwas ito sa naunang pahayag ni Pakistani Prime Minister Shehbaz Sharif na sakop ng tigil putukan ang Lebanon. I think the Iranians thought that the ceasefire included Lebanon, and it just didn't. The Israelis, as I understand it, again, I'm supposed to get a fuller report when I get on the plane, have actually offered to be, frankly, to check themselves a little bit in Lebanon because they want to make sure that our negotiation is successful. So isa to sa mga makikipag-usap eh. Ito si Vice President J.D. Vance, mga tol. Alam ko isa to sa mga kinatawa ng Amerika na makikipag-usap. So ngayon, ikaw, ano ang iyong masasabi? No? Tama ba itong ginagawa ng Israel, o sa tingin ninyo ito ay makakasira lang sa gumugulong ngayong negosasyon, o sa tingin ninyo hindi naman kasama Hezbollah, di bakbakan lang nila? Ano sa tingin ninyo, mga tol? Again, wala tayong pinapanigan sa kanila, ha. Tayo ay naghahangad lang din, mga kapatid, ng kapayapaan, dahil bagamat malayo tayo dyan, apektado tayo at ramdam natin, mga tol, ang impact ng mga nangyayaring kaguluhan dyan. Comment na lamang kayo sa ibaba.